Hello mga nanays! Ayun nga, napakaaga nga natin gumising, madaling pa at madaling araw nga yan. So yun, dumiretso na ako ng tindahan para magbukas nga ng ating tindahan. Pero before that kasi, medyo wala talagang tulog si nanay. Kasi nga si ate, medyo sumasakit yun siya. Nagising siya ng madaling araw tapos nag-complain na nga siya sa akin na masakit yung tummy niya. So binantayan ko na nga, nakamonitor na ako sa kanya. Siyempre nanay tayo, kahit na antok naman na tayo, hindi natin magawa bang makatulog ng dire-diretso. Yung papikit-pikit lang, pero maya't maya kada kilos ng anak ko, ayun, tinatanong ko siya kung ano bang masakit, kung okay lang ba siya, hanggang sa nakatulog na din naman na siya. So akala ko okay na nga din yun, kaya nagbukas nga ako ng tindahan. Nag-decide naman ako magbukas ng tindahan dahil magluluto din naman ako ng kanilang mga almusal nga at saka ng kanilang babaunin. So, yun nga, ayan, nagbukas nga tayo dyan ng tindahan. Tapos, bumalik na nga ako sa loob at nag-asikaso na nga ako ng mainit na tubig na pampaligo nga nila at saka ng kakainin nga nilang almusal. Tapos, ayan, may mga pangilan-ngilan na bumibili na nga din sa atin dyan sa tindahan kahit nga madilim pa. Tayo pa lang din kasi yung bukas na tindahan nga kapag ganyang oras. Kasi sinanay talaga, nagbubukas na ako kasi dito na nga ako nagluluto. Yun nga 'di ba? Kasi para at least aasikaso ako, nagluluto ako, pero nakakapagbenta pa nga tayo. Habang tulog pa naman din kasi yung mga bata kasi maya-maya ko pa sila babalikan. Pag mga 6 na para gisingin nga silang at mag-aasikaso na at papaliguan ko na sila. Ganun nga yung sistema nga namin sa bahay. Kasi nga si tatay ay 2 a.m. pa lang ang duty niya, tapos mga 1 pa lang nag-aasikaso na at aalis na nga din siya. So, yun na, medyo lumiwanag na nga dito sa part na to. At may nagpatimpla nga sa atin dyan ng kape. So, ayun. Naasikaso ko na din yung mga babaunin nga nila ate at saka ni Summer. Kaya maya-maya pupunta na ako sa bahay para gisingin nga silang dalawa. So, ayun. Ayun nga, pagkabigay ko nga nitong nagpatimpla nga ng kape sa atin, yun, pinatay ko na nga tong video, tapos yun, dediretso na nga ako sa bahay para gisingin yung dalawa. Please, wake up na po. Okay. Wake up na. Wake up na. Wake up na. Morning po. School time na po. Babies. Uy. School time na po. Xavier, out dun. Ayun nga, nagising ko na nga sila at pinalabas sa sala. Tapos yan, nilalambing-lambing ko nga sila. Tinatanong ko nga din si ate kung may nararamdaman pa nga ba siyang sakit sa tiyan niya. Sabi niya, okay naman na daw siya. So, yun nga, naligo na nga kaming tatlo at inasikaso ko na nga din silang dalawa. Ayan, nagsuot na sila ng kanilang mga uniform. Sabi nga nila, sila na nga daw kasi mga big girls na nga daw sila. So, natuwa naman din si nanay. At saka inisip ko nga din talaga na si ate ay okay lang kasi nga siya na yung nagpupumilit na siya na yung kikilos nga para sa sarili niya. Pero yan, syempre yung mga buhok nila ako talaga nagawa niyan kasi nga mahahaba at saka hindi talaga sila pa marunong magtali sa sarili nga nila. Tapos ayan nga, sabi ko, sige na ako na lang din magme-medyas nga sa inyo para mabilis nga tayo. Tapos tinatanong ko nga ulit si ate kung okay nga lang ba talaga siya kasi syempre nag-aalala ako at sabi ko nga pwede naman ako magpaalam sa teacher niya na absent nga muna siya para ma-monitor ko siya dito sa bahay at baka kasi kung ano pang mangyari at sumakit na naman ulit, at least kasama ko nga siya. Pero sabi niya nga, kaya naman nga daw niya. So sabi ko, okay, sige, basta magsabi ka kay teacher kasi i-inform ko din si teacher na medyo masakit nga yun siyan mo para if ever man is makontak ako ni teacher para sunduin ka or ano man yung mangyari dun sa school.
Tapos sabi niya nga, okay po nanay, no worries po, wag ka po mag-alala kasi nga, ay okay naman nga daw siya. So yun, syempre nakampante naman ako kasi yung mga anak ko naman talaga pag may nararamdaman, nagsasabi naman sila talaga sa akin. Lalong-lalo na nga yan si ate kasi sobrang bibing-bibi nga namin yan. So lahat talaga yan kapag may masakit sa kanya, magpapabibi talaga yan siya. Nakita ko naman na mukhang okay naman din talaga siya. Kaya ayun. Sabi ko, sige, papapasukin kita ha, pero magsabi ka talaga kay teacher mo. Paulit-ulit ko talagang sinasabi sa kanya nga na magsabi siya kapag may naramdaman nga siyang sakit ng tiyan niya or kung ano man yung ma-feel niya, sumakit yung ulo niya, ganun. Lagi kong binibilin sa kanilang dalawa yan na huwag mahihiya sa kanilang mga teacher kapag may nararamdaman para right away machat si nanay or matawagan nga ako at susunduin ko nga sila. So, yun nga, ayan, naglalakad na nga kami tatlo dahil nga malapit lang naman yung kanilang school, naglalakad talaga namin yan. Pero pag andito nga si tatay, pag day off ni tatay, yan, nagmamotor sila o kaya hinahatid sila ni tatay ng sasakyan. Tapos ayan na, naglalakad na nga kami. Wala pa din akong ibang ginawa kundi pagbilinan pa din ng ate kasi nanay nga ako. At gusto ko lang talagang i-make sure na okay nga talaga si ate. Gano'n naman tayo mga nanay, 'di ba? Kahit na alam natin na okay naman talaga lahat at kaya naman ng ating mga anak, pero minsan nag-overthink tayo sa mga pwedeng mangyari o kaya ano pa ba yung mga marami tayong masyadong inaalala. So, yun nga, ngayon ko nga lang din nare-realize nga yung laging sinasabi sa amin ng mama ko na tsaka yung ng papa ko na pagka naging magulang ka, parang mahirap na masarap kasi nandun lahat yung kaba, yung um, pag-aalala mo para sa anak mo. So, yun nga, na-experience ko na nga yun ngayon. Simula talaga na nagkaanak nga ako. Kaya talagang parang sobrang ewan, iba-iba yung feeling ko. Siguro naman lahat siguro ng mga magulang ay ganun yung pakiramdam. So, yun nga, naihatid ko na nga si Summerlita. Tapos yun nga, bababa naman ako para naman kunin na si ate. So yun nga, nag-aantay nga si ate dun sa may bandang baba ng hagdan. At ayan, paakit na nga kami ng kanilang classroom. Tapos, ayun, sabi ko nga sa kanya, anak, Pwedeng magbuhat sabi ka, ko, pwedeng magpatol. Kaya nga. sabi sa kanya. So yun, medyo Saka naligaw pa nga dahan-dahan siya. dito, anak ko, kasi Uy, madulas sa third po, floor ha? tayo, hindi sa second floor. Pagka may Sabi niya, ulan. nakalimutan nga daw niya. Nandun pala kami. Tapos yun nga, medyo nag-alala na naman ako ulit sa kanya. So, yun nga, nakabalik na nga tayo ng tindahan at mag-aalmusal nga muna ako. Pero nag-remind ako ulit kay teacher, nag-chat nga ako dyan na if ever man si Asila magreklamo ng masakit ang tiyan, tawagan ako. At ayun nga, mga 11, nag-chat na nga yung teacher niya na nagsabi na daw si Asilang masama ang pakiramdam. So, tumakbo na ako agad doon para kunin siya. Itong part naman na to, ito na yung nag-decide na ako na dadalhin ko na nga si ate sa ospital, sa ER. Kasi nga, mainit-init na yung katawan niya. Tapos ito nga si Summer, medyo nagtatantrums pa nga, nagtatampo-tampo siya. Kaya ayun, sabi nga namin, doon na nga lang muna sila sa tindahan ni tatay. At ayan, nakaprepare na nga ako ng mga gamit nga namin yan. Actually, nakaready na talaga lahat kagabi pa. Tapos ayun nga, nasa bed 11 nga kami, pinaano na nga kami dito, pinahiga na at pinapaano siya for admission. Pero syempre, sinabi ko nga kay ate na kung ano ba talaga nararamdaman niya sa tiyan niya para alam ko din yung magiging sagot ko nga dun sa doktor. So, yun nga, pumirma ako ng waiver na hindi nga kami magpapa-admit kasi nakikita ko nga kay ate na medyo bibo-bibo pa naman siya. Kasi alam ko kasi talaga kapag si ate kailangan talaga ng atensyon ng doktor, ng ganun. Kaya sabi ko, kaya ko naman sigurong i-manage nga yan. Tapos yun, ni-requestan nga kami for CT scan nga sa tummy nga niya. Medyo nag-worry na ako nga noon kasi syempre, CT scan na, tas nag-request na ng surgeon na inire-refer na kami sa surgeon. So, yun nga, nakabalik na nga kami sa bed after nga nung CT scan niya. Pero, ayan, yung mga moment na yan dyan, grabe na, nagdadasal na ako na parang gusto ko nang umiyak pero hindi ko nga pwedeng ipakita sa anak ko na, na weak nga ako. Ng malalim, tigil. Tigil. Ang tagal. Naririnig ko nga eh. Hindi na nga ako makahinga. Tapos huminga ka na. Hinga. Huminga lang ako ng unti. Kasi hindi ko na talaga kaya eh. Sabi ko, sa isip, Nagpe-pray ka lang dapat lagi kapag ka ganun, ha? Jeremiah You're brave. 19.
So, yun nga, nagkwento nga siya sa akin nun kung ano yung ginawa niya sa CT scan at kung ano yung mga sinabi sa kanya ng mga medtech nga doon. Tapos, yun nga, medyo nakampante naman ako kasi nga parang nagjo-joke-joke na nga si ate. Sabi ko nga, baka nalamigan lang talaga yun siya niya or ano. Nag-iisip na nga lang ako ng mga ah, hindi masyadong seryosong bagay kasi nga natatakot din naman ako kasi syempre yung mga anak ko talagang sakitin kasi to si ate. Nag-worry talaga ako tapos ayan nga nakikipagharutan na nga siya sa akin kasi naiinip na talaga siya. Gusto niya na nga din daw umuwi. Kaya talaga nung sinasabi na i-admit siya for observation nga sabi ko no need na po siguro imo-monitor ko na lang at malapit naman din kami sa lugar dito nga sa may ospital. So iuwi ko na lang po yung anak ko in case po pwede naman po kami bumalik agad para ipa-check up nga ulit siya or kung kailangan po talagang i-admit. So, yun naman sabi nga ng doktor, okay po ma'am, kayo po yung masusunod. Basta papirma na lang nga po ng waiver. So, wala naman naging problema dun. Tapos, ayun nga, nag-request nga ang ate na kakain nga daw siya kasi yun nga, medyo late na nga din kami nakauwi. Siguro mga 9 past na. At hindi na nga din kami nagpasundo nga sa tatay kasi syempre, alam kong pagod din si tatay, galing pa ng duty. So, ayun nga, yung mga pangyayari nga sa amin kahapon. Kaya hindi talaga ako nakapag Facebook or what dahil nga si ate yung inaalala ko at saka din syempre si Summer kasi hindi ko nga siya kasama. Tapos ayan nga, nakita ko nga na medyo okay naman na nga siguro talaga si ate kasi nakikipagharutan na nga siya sa aming dalawa ni Summer. At yun, hinarot-harot ko na nga lang din sila kasi para medyo mabawasan din yung napipil kong kaba nga. Kasi syempre nanay tayo, iniisip na din natin na kahit naglilikot yung mga anak natin, alam nating may pinagdadaanan at merong nararamdaman. So ayan, pero sabi ko nga, pray lang tayo kay God kasi siya lang din naman talaga yung makakatulong sa atin na paggaling nyo at saka paggabay nga sa atin at humingi tayo lagi ng protection nga sa kanya. Yun yung lagi kong mga sinasabi nga sa kanila. So, yun lang guys. Yun yung buong magdamag na nangyari nga sa amin. Bye-bye!